Ang nagtatagal na pagmamahal ay nagbibigay ng biyaya. Kamusta po kayo? Pastor Arnold to. Lasting love extends grace. Ang sabi po sa Ephesians chapter 4 verse 2, always be humble and gentle. Be patient with each other, making allowances for each other's fault because of your love. Walang relasyon na mabubuhay kung walang biyaya. Kailangan mong pagbigyan paminsan-minsan ang mga tao. Kailangan mong pabayaan ang mga bagay-bagay. Ang sabi po sa 1 Corinthians 13 verse 7, love patiently accepts all things. Love patiently accepts all things. Sa original na Grego, ito ay literal na nangangahulugang natatakpan ng bubong. Bibili ka ba ng bahay na walang bubong? Siyempre hindi. Wala kang proteksyon mula sa hangin at ulan. Tinatakpan at pinoprotektahan ng bubong ang iyong tahanan. Sa parehong paraan, ang biblical love ay pinoprotektahan ang isang relasyon at hinahayaan ang ilang bagay na dumaan na lamang. Hindi nito pinapanagot ang mga tao sa bawat maliit na pagkakamali na kanilang nagawa. Kailangan mo ng bubong sa iyong relasyon dahil ang mga tao ay madaling madamage at kailangan natin ng uri ng pag-ibig na nagbibigay ng biyaya. Bakit mahalaga ang biyaya o ang grace sa mga relationship? Dahil lahat tayo ay makasalanan. Kung ikaw ay may asawa, nagpakasal ka sa isang makasalanan. At ang iyong asawa ay nagpakasal din sa mas makasalanan. Ang dalawang hindi perpektong mag-asawa ay hindi kailanman magkakaroon ng perpektong marriage. Ito ay magkaparehong paraan para sa pagkakaibigan. Walang perpektong pagkakaibigan dahil walang perpektong kaibigan. Ang dalawang hindi perpektong tao ay hindi kailanman lilikha ng isang perpektong relationship. Ang sabi po sa Bible, there is no one who always does what is right. Not even one. Yan po ay sa Romans 3 verse 10. Walang sino man ang nakakakuha ng tama ng 100% palagi. Hindi ito kailanman kasalanan ng isang tao lamang. Lahat tayo ay nagkakamali at palaging may responsibilidad sa magkabilang panig. Sabi nga, it takes two to tango. Kailangan din ng dalawa din kayo para hindi magkasundo. Iyon ang dahilan kung bakit sinasabi ng Bible na kailangan natin matutong magbigay ng biyaya sa isa't isa. Ang pagpapatawad ay isang two-way street. Hindi natin matatanggap ang ayaw natin ibigay sa ibang tao. Bumubuo ka ng matibay na relasyon sa pamamagitan ng pagtrato sa ibang tao sa paraan ng pagtrato sa iyo ng Diyos. Sabi po sa Romans 15 verse 7, accept each other just as Christ has accepted you. Ang pagtanggap sa iba ay maaaring pakikinig ng hindi hinuhusgahan ang isang kaibigan o nagpapasensya sa isang pagod at masungit na member ng family. Kapag tinanggap mo ang iba kung ano sila, pinapalampas ang ilang mga pagkakamali para sa kapakanan ng pag-ibig. Iyon ay pagbibigay ng biyaya. Think about this, my friend. When have you seen grace make a positive difference
in a relationship? Kailan mo nakita na ang biyaya na nagkaroon ng positibong pagkakaiba sa isang relasyon? Pag-isipan niyo po yon. At ang pangalawa, why is it often hard to forgive the people we love the most? Bakit? Bakit madalas mahirap magpatawad sa mga taong pinakamamahal natin? At ang pangatlo, think about this, my friend. Think of a relationship in your life that is broken or where extra grace is needed. Have you been waiting on the other person to apologize? What step can you take to show that person grace? Mag-isip ng isang relasyon sa iyong buhay na nasira or kailangan mo ng EGR or kailangan mo ng dagdag na biyaya. Naghihintay ka ba sa tao na yon na manghingi ng sorry? Ano ang hakbang ang maaari mong gawin upang ipakita sa taong ito ang biyaya? Ako po yung umaasa, naging encouragement sa atin ang isang devotion na ito. Have a great day, my friend. At huwag mong kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw na ito.